Praise God. Muli po natin purihin ang ating Panginoong Diyos. Praise God, praise God. At tunay nga po mga kapatid na wala tayong magagawa kung walang ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Anumang victory, anumang meron tayo, it's because of Jesus. Kaya naman mga kapatid, ito yung time na ibigay natin ang ating pagpupuri sa ating Panginoong Diyos, sa nag-iisang Diyos na parating nagiging mabuti sa atin. Praise you, Jesus, praise you, Jesus. I'm trading my sorrow, Lord. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. God laying them down for the joy of the Lord. Sing yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Sing yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrow. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, sing yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I am blessed. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure. For His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for this joy, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm
Praise God. Can we give the best worship, the best love offering ng ating Panginoong Diyos? Hallelujah! Praise your name. Hallelujah. Indeed, this is the day that the Lord has made. Again, this is the day that the Lord has made. Alam niyo po, sobrang dami nating dapat ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kaya this morning, let's worship with a grateful heart. Kasi itong buhay pa lang natin, itong hininga pa lang natin na meron tayo ngayon, ay sobrang laking dahilan na para purihin natin ang ating Panginoong Diyos, para pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos, para hindi naman putyo-putyong pagpupuri na every Sunday na lang paulit-ulit, ganito yung level ng pagpupuri natin sa ating Panginoong Diyos. Bagkos, ibigay talaga natin yung all-out na papuri natin para sa ating Panginoong Diyos. Kasi this is the least thing that we can do. Despite sa mga kamalian natin na nagagawa natin. Kaya this morning, let's open our hearts, let's open our ears sa pangungusap ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. We honor you. We magnify your name. Salamat sa buhay na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Sa opportunity na muli makapagpasalamat kami sa inyo, na muli maitaas namin ang inyong banal na pangalan. Na God, kung mayroon lamang po kaming 1,000 buhay, hindi ito sasapat para masuklian lahat ng kabutihan mo sa amin. Hindi nito kayang tumbasan lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Kaya Panginoong Diyos, gamitin namin itong buhay na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Itong hininga na patuloy na pinagkakaloob mo sa amin para maging tapat sa paglilingkod sa inyo, maging tapat sa pagsunod sa inyo, at maging tapat sa pagpupuri sa inyo. Kaya this morning, we welcome you in this place. Kumilos ka, Panginoong Diyos, mangusap ka sa bawat isa sa amin na naririto. Because it is not about us. It is about you, Lord Jesus. Kaya we welcome you in this place. We welcome you in this place. Jesus, hallelujah. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayong paman sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Mayroon lamang akong 1,000 buhay,
Tayo manalangin, dakilang Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa mga napakagandang bagay na ginagawa mo sa aming buhay, mga kaparaanan mo para mabuo family namin, manumbalik kami sa iyo. Yung mga pangungonsensya mo, pangusap mo sa amin, maga't gabi, at sa pamamagitan po ng mga ibang tao, kasama diyan mga anak po namin. Tunay nga, Lord, na minamahal mo kami at ayaw mo mawala kami sa iyo at mapariwara po ang buhay namin, family namin. Lord, napakahalaga mensahe ito. And I pray na pagkadalasayan mo ang puso at isipan ng bawat isa, baluti mo yung mga balon ng dugo para, Lord, wala pong masayang anumang bagay na galing sa iyo sa pamagitan po ng iyong lingkod. I pray of spirit of humbleness, meekness, and surrender sa iyo at desiring na maayos ang life namin, family namin, at maging kagamit-gamit kami sa kaharian mo. Dahil anong silbi na makilala ka namin pero wala kaming silbi sa gawain mo. Lord, I pray, Lord, ng miracles. I pray, Lord, na bawat sala na tapat na hingang tawad ay patawarin mo. I pray din also na ang puso namin ay ready na pagsulatan, mabagay galing sa ito, Spirit, even yung makikinig po sa digital gathering this afternoon. Salamat and sanctify ang bawat isa amin. In Jesus' name, amen. Ang message this morning is about decide today. Enough is enough. Naalala ko yung napatay si Ninoy Aquino. Nagising yung pagiging aktivista ko. May anak na ako ng 3 na yata. Yan, sumasama ako sa rallies, dyan sa Karame, sa Luneta. Nilalakad lang namin yung mga barkada ko noon sa Dynetics, kasama si Jung Cuenza. And yung sinabi ni Cory Aquino noon, tama na, sobra na. Diba, naalala niyo yon? So ito yung message, enough is enough. Sana nga, ay maging very receptive tayo sa pangusap ni Lord dahil maraming bagay na ginagawa natin na dapat noon pa tinuldukan na natin. And dahil sa mga patuloy na ginagawa natin na hindi maganda, meron na sa suffer. May tinatawag na collateral damage, may nadadamay. So reading from 1 Kings chapter 18 verses 19 to 21. Now summon all Israel to join me at Mount Carmel, along with the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah, who are supported by Jezebel. Verse 20. So Ahab summoned all the people of Israel and the prophets to Mount Carmel. 21. Then Elijah stood in front of them and said, how much longer will you waver, hobbling between two opinions? If the Lord is God, importante maunawaan nyo, kung ang Diyos, si Jesus Christ ay talagang Diyos nyo, then siyang sambahin nyo. Ganun kasimple yon. But if Baal or mga idols or even Satan, kung siyang pinili nyo, then siyang sundin nyo. Pero ito naging problema eh. Napakasimple ng tanong, dalawa lamang ang pagpipilian, but so sad at yan din ang nangyayari ngayon. People were completely silent. Ibig sabihin, ayaw na pumili. Pwede na kayong upo. Alam nyo ba, ang mga tao ngayon, they are caught in two different worlds. Yung spirit world na pinaghaharian ng ating Pangdiyos and ang world na to. Ang problem ay, they want good things mula sa dalawang world. Nag-gets ninyo? Ulitin ko, ito yung problema ng maraming tao ngayon. They are caught between dalawang kaharian, dalawang mundo.
Yung mundo ng Diyos na siya naghahari at itong mundo na to. At nakakadagdag ng problemang ito, they want the best from both worlds. Na hindi naman pwede. Dapat isa dyan ay aangat talaga. Hindi yun, naalala ko si Esther noon, yung bata pa siya, may laro sila noon, London Bridge, di ba, meron gusto ko ng apple, gusto ko ganito. Siya, ang sabi niya, gusto ko lahat. So ito yung naging problema ng marami na gusto lang best mula sa world, gusto lang best mula kay God. Alam nyo ba, natuwa ako kahapon nung lumabas ako. Kami mag-asawa, pauwi na kami. Meron kaming nakitang 3 mga kabataan. Ang ganda ng bihis nila. Mukhang pastor talaga eh. Mukhang representative ng Diyos. And they were so brave enough na kahit alam nila may malapit na simbahan, sinisiran nila yung kapitbahay natin. Nakikinig yung kapitbahay natin. And masasabi natin, katanggap-tanggap yung 3 na kasi attard sila na talagang masasabi natin, ito yung tamang representative ni Lord. Ito talagang masabi mo, they represent God, they represent Jesus. Kasi they are dressed up for sharing the Word of God. And masasabi ko, yung kinakausap nila, hindi yung mula sa mababa, siguro, tama lang. Alam nyo ba, gusto ko i-share sa inyo ito. Yung 12 disciples ni Jesus Christ, nanggaling sa iba-ibang level ng lipunan. And bago niya pinili itong 12 disciples, ang scripture nagsabi, magdamag na nanalangin si Jesus Christ. Bilang tao siya nung time na yun, no? Although he occupies both positions, he is both God and man. Pero yung time na yon, he was acting as man, nananalangin, Lord, sino yung pipiliin ko? And ayon sa researchers, at ito nakita ko, si Peter, si Andrew, at James and John, mangingisda sila. So apat dun sa disciples si Jesus Christ ay nanggaling sa hindi galing sa mataas na lipunan, mga mangingisda. Then, yung isa naman, mataas-taas ang katungkulan, masasabi natin, very professional, masasabi natin parang accountant, dahil tax collector siya, si Matthew. So mapansin natin, no, kung paano dinidesign ni Jesus Christ yung early church, meron nagmula sa mababa, may nagmula sa mga matataas sa tao. Then meron din yung politician o aktivista sa ngalan ni Simon. So si Simon talagang palaban sa gobyerno noon. Then, another professional, masasabi natin magaling sa accounting, katulad ni Mateo, at inoccupy niya yung paging treasurer, walang iba kundi si Judas. Then meron mga iba naman hindi clear kung ano yung professional, hindi nabanggit sa Bible, pero si Thomas ay nagsuggest sila na maaaring karpentero o mason si Thomas. So saan ako nag-lead? Kasi we're talking about decision making. So si Lord, nung nag-decide siya na pumili ng disciples at alam niya, ito yung mga disciples ito yung mag-uumpisang pundasyon ng church. At gusto ng pang Diyos, ang church ay well-equipped.
Makinig yung mga soul winners dito. So, ibig sabihin, hindi lang siya kumuha sa mga mabababa. Kumuha rin siya sa mataas. Now, take note. Doon sa mga professions na binanggit ko, karpentero, fisherman, aktivista, politician, accountant, sino doon ang bumagsak? Yung pera ang parating hinahawakan. Alam nyo ba, anumang desisyon gagawin mo, walang orasan na pabalik ang ikot. Pag nagdesisyon ka na, di mo na pwedeng bawiin yon. Mahirap. Di mo na maibabalik yon. Na ang pagde-decide ay bahagi ng buhay natin. At anumang decision mo, good or bad, may impact yan. Sarili mo, sa pamilya mo, sa future mo. Hindi ka pwede lumagay sa gitna. And kung Satan o word ang pipiliin mo, malalagay ka sa panganib. Even ang Bible, kapatid, ito'y nagpapaalala sa atin na hindi ka pwede lumagay sa gitna. You ever choose bad or God? Ang sabi sa Pahayag 22 verse 11 sa Tagalog, magpatuloy sa pagpapakasama ang masama, magpatuloy sa pagpapakarumi ang marumi, ngunit ang namumuhay sa kalooban ng Diyos ay magpatuloy sa gayong pamumuhay at ang banal sa pagiging banal. Naalala mo ba yung awit? Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Ito yung taong ay mag-decide. Ito yung taong gustong gumita lamang. Ito yung mga uri ng tao, they want the best from both world. Sa mundo ng Diyos, kingdom ng Diyos, at sa mundong ito. Pero ang Bible, kapatid, remember, pahayag ito. Naalala niyo sinabi ni Pastor Claire kanina, maliwanag, sinabi sa Book of Pahayag, darating ang Diyos. Darating si Kristo. At darating siya na parang isang uri na magnanakaw, na mabibigla ka lang. Walang magnanakaw magpapaalam sa iyo na nanakawan ka. Kaya kapatid, at the end ng Bible, sinasabi na sa atin, mag-decide ka na. At tama dapat ang desisyon mo. Kung ayaw mo na rin magbago, ang sabi ng Bible, magpaasama ka na. Di bang sabi rito, ang masama, magpaasama, hindi pa pwede wait and see, hindi pa pwede bukas na ako magdedesisyon ng maganda. At ang mabuti, ang sabi diyan, magpatuloy, magpakabuti. So, anong sinasuggest ang Bible? Make decision. Huwag mo patatagalin yan. Kasi kung di ako nagkapagkamali, in the same chapter, sinabi diyan, babalik ako na tulad ng isang magnanakaw. Baka mabigla ka. Ayaw mo mag-decide, pabubukasin mo, baka mabigla ka. Makinig ang merong tenga. Mga heads of the family, mga estudyante, mga professional dito, mga nanay, mga leaders. Makinig ng mabuti. Ito ang oras ng pagdedesisyon. Alam nyo ba, itong araw na to, itong today na to, it matters a lot. Ano mang gagawin mo ngayon, ano mang isipin mo, anong desisyon mo, it matters a lot. Sa pakikinig mo sa akin ngayon, sa bulong ng Pang-Diyos, Holy Spirit, ang response mo, it matters a lot. At sana, sa pag-decide mo ngayon, maging gabay ito. Kung ayaw mo rin magpakatuwid,
wag na. Kasi ang need ni Lord kung ano ang decision mo ngayon. The present is all you have. You cannot change yesterday, and tomorrow is never guaranteed. Only Jesus Christ, our God, can truly guarantee a meaningful and transformative outcome for those who choose to embrace Him. Action shapes the future. Every goal you reach later depends on the choices and work you put in right now. Real life happens now. Life is lived in a real-time moments, not in past memories or future plans. Alam mo ba, yung past mo, hindi dapat yan ang magdi-define sa inyo. Tulad ako, nakwento ko kanina, asawa ko, hindi maganda past namin. Maraming masalimot sa problema sa pamilyang pinanggalingan namin. At marami sa mga kabataan natin ngayon, magandang mga storya ng buhay nila. Bagamat may mabibiglang problema sa pamilya, nagsisikap sila mag-aral ng mabuti. Hindi naman pwede, kapatid, pag sinabi mo, ganito tatay ko, ganito nanay ko, bahala na kung anong mangyari sa akin. Hindi dapat. Never allow anong sitwasyon na in the past ang magdodrawing ng buhay mo ngayon. Palagay ko naman siguro, ewan ko lang, no? Pero lahat naman siguro tayo nang galing sa pusulian ng karumihan at kasamaan. Pero hindi porket nang galing tayo sa ganung buhay, yun na rin ang gusto natin pa sa maging anak natin. Marami tayong mga story narinig, kapatid, na ganito ang pamilya nila ng past, pero magaganda ang kalagayan ng buhay nila. Lalo, ang life nila ay naka-offer kay Lord. So never allow na yung past mo ay yun ang magdidikta kung ano ang ngayon mo o bukas. It's what you decide each day ang magdidikta kung ano ang bukas mo. Number 1, the problem of indecision. Makikita natin yan sa verse 21, a part of verse 21, basahin natin. How long will you go limping between two different opinions? Hanggang kailan ka? Na gusto mo lahat. I want you, Lord. I want your blessing. But this world, hindi ko pwedeng iwanan. I want din yung blessing galing sa world. Kay Lord, hindi pwede yun. Mag-isip ka na. Ano ba talaga gusto mo? Si Lord ba talaga? Love mo ba talaga siya? Do you want to spend eternity with God? O saka na yan, Lord? Aral muna ako mabuti, magpakayaman muna mabuti, puntang ko muna lahat ng pasyalan. Lord, gusto ko mag-enjoy. At ito yung kinaharap ng problema ni Elijah noon. Yung mga Israel, they want God. Tandaan nyo kapatid, no? 3.5 years, walang ulan. At may challenge yung time na yon. Ang bigat na ng problema nila, taggutom for 3.5 years. Si Elijah nga, pinakain na lang Diyos sa pamamagitan ng ibon. May nasa mabigat na at masalimot na kalagayan, hindi na magandang samahan sa pamilya, hindi pa rin makapag-decide for God. At ito yung kalagayan natin ngayon. At maging kalagayan bukas ng marami kung hindi sila magde-decide ngayon, Lord, buhay ko para sa iyo ngayon. Tatay na ako, nanay na ako. Young people na ako, hindi na ako pwedeng pa-bebe-bebe. Alam nyo, araw-araw na sa crossroad time decision, si Lord ba talaga gusto mo? Ang mundo. Success ba dito? Kung nagbabasa kayo ng take away, iiwanan din natin yan. Kahit gaano ka ka-successful, hindi mo madadala yan. Kailan ba kapatid mauunawaan mo yan?
Alam niyo bang sabi sa James 1:8, their loyalty is divided between God and the world. And they are unstable in everything they do. Alam niyo ba, trusting unstable individual is very difficult and risky. They are unreliable and undependable. Dali mo yan sa work at higit sa gawain ng Pang-Diyos. Ang hirap, kapatid, na magdepende sa taong unreliable, na pabago-bago ang isip, na hindi alam kung saan sila tatayo pag may mga problema na in life, pag may pressure na. Hirap sila mag-decide. And many times, ako'y nasa ganyang klaseng kalagayan. It hurts. Mahal mo siya, nagkikare ka sa kanya, then suddenly, dahil sa problema sa buhay, sa pressure, biglang, hindi pala pwedeng asahan. Dahil pipiliin pa rin ang world kaysa ang Diyos. So just try to imagine na naapekto yung mga anak, naapekto yung pamilya, naapekto yung place nila sa kingdom of God. Ang hirap pagpagkabago-bagong isip. Ang hirap, kapatid, kung magulo ang utak ng tao. Alam nyo ba, meron isang napagandang example, at ito yung patungkol sa yung decision ni Lot. Mababasa natin story niyan sa Genesis 13:10-11. Di ba nag-away-away yung mga servant ni Saul, ni Lot at servant ni Abraham? Magkamag-anak sila. So may wisdom si Abraham galing kay Lord. Ang sabi ni Abraham, okay Lot, although ako ang rito, leader, pero hayang kitang ikaw pipili. Kung saan mo gusto, kung sa left ka, sa right ako. Kung sa front ka, sa likuran ako. So ang pinili ni Lot ay magandang tubigan at magandang pasture land ng Sodom and Gomorrah. Alam niyo ba kung anong description ng Bible kay Lot? Ang sabi ng 2 Peter 2:7, but God also rescued Lot out of Sodom because he was a righteous man. So, describe ng Bible si Lot as a righteous man who was sick of the shameful immorality of the wicked people around him. Now, listen. Hindi garantiya na porket linggo-linggo ka na sa church, maayos ang desisyon mo. Kita nyo, kapatid, righteous ang description ng Bible kay Lot, pero pumalpak siya kasi naakit pa rin siya sa ganda ng Sodom at Gomorrah. At yun ang nagiging, dyan magaling si Satan mangwasak ng mga bawat pamilya. Dahil nga ikaw, pabago-bago isip mo, alam ni Satan, madali ibagsak to. Kahit ay wala yan, kahit may ministry, ay wala yan, kahit nagtitilaok yan, ay wala yan. Alam ko ang weakness niyan. Ganda at pera. Now listen, kung ikaw tinutukoy nito, then be humble enough. So righteous na ang description, pero pinili niya ang lugar kung saan maraming bakla, homosexual. At ilang years later, alam natin kung ano nangyari ka, Julio. Binugahan, kapatid, hinulugan ng apoy ang lugar na yon as a punishment sa immorality nila, pagiging homosexual nila. So yung pagiging righteous ni Lot, hindi nag-necessitate, hindi ibig sabihin, kapatid, na yung decision niya ay parating tama. Dapat connected tayo parati kay Lord. Kaya mahalaga yung daily Bible scripture reading. Hindi garantiya porque nasa church ka Sunday, kahit faithful ka sa giving tithes, maayos parati decision mo.
Another example, no, yung decision ng Israel sa Kadesh sa Numbers 13:31, basahin natin yan sa Numbers 4 mo. Ang storya, makikita natin yan, no, yung sa Numbers 13:31. Pero gusto kong basahin natin yung Numbers 14:22 hanggang 24. Not one of these people will ever enter that land. They have all seen my glorious presence and the miraculous signs I perform both in Egypt and in wilderness. But again and again they have tested me by refusing to listen to my voice. 23, they will never ever see the land I swore to give their ancestors. None of those who have treated me with contempt will ever see it. Verse 24, but my servant Caleb has a different attitude than the others have. He has remained loyal to me, so I will bring. Take note, he remained loyal. Yun ang decision niya. Kasama ko si Joshua doon. And I will bring him to the land he explored. His descendants will possess their full share of the land. Now, to give a background ng story ang ito, pangyan to, di ba nagpadala ng 12 spicy si Moses? Para mag-spy doon sa lupang ibibigay ng Diyos. After spy, bumalik yung 12. Yung 10 nagsabi, nako, ang bigat ng kalaban natin, ang higante, parang grasshopper lang tayo, wala tayong magagawa. Anong klaseng Diyos meron tayo? Dadalhin tayo sa lugar na ipapahamak natin. Balik na tayo sa Egypt. Pero yung dalawa, si Joshua, Caleb, they made the right decision. No. Let's possess it kaagad. Punta na natin. Actually nga, papatayin pa nga yung dalawa eh. Sa galit ng Diyos, dahil mas pinili, ang ganda ng message si Ronald kahapon about fear, dahil pinili nung 10 at lahat ng mga tribo nila na matakot rather than believing God, choosing faith, walang sino man sa kanilang pumasok sa promised land. Kasama lahat ng mga nakalabas sa Egypt. Ang nakapasok lang sa promised land, kapatid, ay si Joshua at Caleb, lahi nila, at lahat ng isinilang sa wilderness. Sa loob ng 40 years to 20 years and below. Yun lang ang pinapasok ng Diyos. Bakit? Indecision eh. Hindi makapag-decide. At worst, ay napiliin ang Diyos. They choose fear rather than believing God. Ang tao, kapatid, na pinipili ng fear, hindi sila makakasaksi ng mga miracles. Hindi sila makakasaksi ng kabutihan ni Lord. At ang tao may fear, magtitiwala lang niya sa sarili na limitado tayo. But God is unlimited. Ang isa pag nakapasok promised land, kapatid, ay si Eleazar, yung priest nila. At bahagi ng tribo ng Levites. Why? Because they lack faith. Ang problema, how slow we'll learn mula sa mistakes ng maraming tao. Sa Acts 5:29, that of what nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Experience ba ng marami yan? Mas may takot sa tao, mas sumusunod sa tao kaysa tinig ng Diyos. Number 2, there's a call to make decision. Bahagi ng verse 21 again, if the Lord is God, follow Him, but if Baal, then follow me. Kapatid, kung sa iba ito, parang suntok ito eh. Kung talaga si Lord ang pinili mo, bakit hindi makita sa ginagawa mo? Diba? Nag-gets yung verse? Ba't hindi makita? Ba't wala kang kadating-dating sa pamilya mo? Ba't wala kang kadating-dating sa church? Si Lord ang pinili mo, ba't ganon? Hindi namin feel, hindi namin ramdam. Ganon kasimple, si Lord, dapat sumusunod ka. Pero bakit hindi ka namin makitang sumusunod ka? Is it because mas malakas ang attraction ng world? Mas malakas ang attraction ng profession, ng achievement mo?
Iba ng focus ng mind mo, nakapokus ka na sa pag-aasawa, sa pagganang future mo. Alam nyo, walang middle ground. Ang iba, tumatay sa middle ground eh. Lord, mahal kita, pero may needs ang family. May needs ako. Wala namang problema doon, pero dapat mas angat si Lord. Ilang beses marami lang taong kinausap, sideline mo lang si Lord eh. Kaya hindi mo makita ang fruits. Sideline mo lang si Lord, hindi siya number 1 sa life mo. Kaya walang tao na i-impact sa ministry mo, walang nasasagip. Kasi sideline mo lang siya eh. Anytime pwede mo silang sulputan at anytime pwede hindi mo sila sulputan. Kasi nga, sideline lang si Lord. Inconsistent ka, undependable ka, unreliable ka. So, paano ngayon? At ang problema kung may pamilya ka na, nakikita ito. Mahina ang paninindigan mo, mahina ang commitment mo. You want the best from 2 words. Kay Lord, gusto mo the best. From the word, gusto mo best. Hindi pa pwede kay Lord yun. Dahil hindi niya mararamdaman yung totoong pag-ibig sa Kanya. Kaya sabi sa Joshua 24:15, a reminder sa ating lahat, but if you don't want to worship the Lord, then choose here now. You worship the same idols your ancestors did. Or since you're living on land that once belonged to the Amorites, maybe you'll worship their gods. Sabi ni Joshua, I won't. At ang message na to, tandaan natin, malapit nang mamatay si Joshua. At napansin niya yung congregation Israel, mabago-bago ang isip tulad ng maraming mga manampalataya ngayon. Hindi kasigurado. Talaga ba si Lord ang mahal nila? Walang activity, walang ministry, walang consistency at faithfulness sa pag-serve kay Lord. Parating may fear. Paano sila i-bless ni Lord yan? Paano maasa mga ganyang mga tao? Ang sabi ni Joshua, at ito talaga ang puso niya. Come on, mga tatay na rito. Ang sabi ni Joshua, I want my family and I are going to worship and obey the Lord. Nagkakwentuhan kami ni Brother Jess. Sabi ko, kailan ka ba yung time na dito tumira? At bakit? Kasi tumira sila dyan eh. Katabi ng Helen. Tama ba Helen? San si Helen? Di ba ilang years din kayo niyan? So, sabi ko, kay Brother, bakit? Kasi gusto daw niya maging close ang family niya sa church. Kasi matagal din siya nawala eh. At siguro nakita niya yung resulta ng pagkahiwalay niya sa pamilya. And he wants to make things right. Marami sa ating kapatid, you want to make things right, pero ayaw mo pa rin mag-decide na fully mag-commit ka. At ramdam ng mga anak mo yan. Naalala ko, yung talagang ginusto ko, kapatid, magbuo ng relasyon, magbuo ng pamilya, nag-invest tayo, kapatid, nagkaroon kami ng gathering, bandang Bulacan, pinahanap ko si Pastor Arna ng place, ang dami namin noon, may lumapit na isang young people. So sad, wala siya ngayon. Pero gusto niya siguro magbagong buhay. Yun lang nga, hindi siya makakuha ng lakas na loob mula sa parents. Sabi niya, Pastor, kasi lumapit siya, gets ko kung bakit mo gusto mangyari ito. Kaya ba, gets niyo ba? So ito yung tao, kapatid, gusto niya talaga may mangyari, pero hindi siya makakuha ng lakas mula sa parents. Kasi double-minded ang parents. Gustong changes sa family, pero they don't make the right decision because they want the best from 2 worlds. Ang mundong ino-offer nito at ang ino-offer ng Pang-Diyos. Again, hindi pwede kay Lord yan.
You rather choose Him and follow Him or not. Wala naman yung pwedeng, Lord, I choose you, pero sa kanay ang pagpalo. Alam nyo ba, itong place where nagsalita si Joshua, was Shechem. Dinescribe ng Bible Shechem as a place of promise. The first time na minention ang Shechem was yung time na si Abraham mula sa Ur ay tumigil doon at gumawa ng altar. Ang Shechem ay bahagi ito ng promised land at isang place na tinalagang city of refuge. Binabanggit ko lang ito bakit mahalaga yung Shechem. At bakit doon tumayo si Joshua at sila, as for me and my family, we will serve the Lord. At alam nyo ba, ang Shechem, it was also the place kung saan dinibing si Joseph. Naalala nyo ba yung sinabi ko sa inyo? There are times binabalik tayong Lord doon sa place where una tayo nag-promise sa Kanya. Where una tayong tumanggap sa Kanya. At kay Lord, mahalaga yon. Kaya kapatid, it is my sincere belief na kung saan church ka tinawag at pinili yun at doon ka nakilala, yun talagang place na dapat balikan at balikan mo. Kasi doon mo lang makakausap si Lord at doon ka rin makakausap ng Panginoon. Hindi pa pwedeng palipat-lipat. Now, bakit mahalaga ang pagpili, pag-make ng decision? Ang sabi sa Matthew 6:24, no one can serve two master, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Money, possession, fame, status of whatever is valued more than the Lord. Kaya nga hindi pwede, you want the best of the two worlds. Yung mundo ni Lord o kingdom ni Lord at ang mundong ito. Di ba tinanong ko kayo kanina? At sinabi ko sa inyo kung ano mga iba-ibang mga pinanggalingan at profession mga disciples of Jesus Christ. Sino ang nahulog doon? Sino? Yung accountant. Yung mahilig humawak ng pera. Alam niyo ba yan ang mga problem ng mga churches? Na dapat i-overcome natin yung mga businessmen, yung mga CEO, yung mga managers. Kasi trabaho nila gumawa ng pera, kumita ng pera. At hanggang hindi sila matuto na talaga si Lord lang, ang hirap magdepende sa ganyang mga tao. Gusto ko lang maging honest sa inyo, kapatid. Kasi yun naman sinabi ng Bible. Even sa book of Revelation, ang masama ay magpakasama, ang mabuti mabuti. You cannot delay decision. Kung si Lord talaga, gawa mo ng paraan yan na si Lord. Hindi lang pwede kapatid mag-serve ka kung wala ka ng trabaho o live ka o hindi, kapatid. Pero pagka si Lord naman ang pinili mo, higit pa ang matatanggap mo. Kasi ang diwalang sinabi Matthew 6:33, nakita nyo, although yung 11 disciple bumagsak, listen, they failed God, tumakbo, yung isa nagtapang-tapangan, si Peter, at kinausap siya ng Pang-Diyos 3 times, mahal mo ba ako, mahal mo ba, mahal ba ako? But remember, bagamat bumagsak sila, madali silang nakabangon nung pinunta ng Diyos. Pero yung accountant, yung pinakamataas ang position sa kanila,
yung CEO, yung treasurer, yung manager. Kung siguro sa panahon natin ngayon, si Judas, hirap makapili. Kasi nasanay siya, may pera. Sinasabi ko ba, masama ang pera? No. Ang masama, yung mahal mong pera. At yun ang Panginoon. At yun ang sinasabi rito. You cannot serve two masters. Kaso ginawa mo ng master yung trabaho mo eh. Ginawa mo ng master ang school mo. Ginawa mo ng master ang tao. Ginawa mo ng master ang boss mo. Sa palagay mo kaya, hindi masasaktan si Lord sa'yo? Kaya ganda ng testimony ni Rona kahapon kung nakinig kayo. Mas malaki ang kita niya yung time na yon kaysa asawa niya si Hosea. Pero nakita kong problema kasi nakita ko kay Seiron hindi nila naalagaan ng maayos. Challenge ko, tigil mo yung trabaho na yon. I-resign mo bagamat mas mataas ang posisyon mo kaysa asawa mo at mas malaki kita mo. Yung time na yun, masakitin pa si Hosea. Diyan lang sila nakatira diyan, sa tabi ng church. Actually, before diyan, talagang kawawa buhay nila. Pero when they made the right decision, kapatid, kay Lord na sila magtitiwala, ganda na ng bahay nila, kapatid. Nakadalawang sasakyan na sila. Masaya sila sa ministry. Masaya sila sa pumupunta sa FaceTime. Ganun kapatid, pagkas pinili mo si Lord, may unspeakable joy kahit pagod ka. Buong pamilya nakakapasyal na sa ibang bansa. Why? They choose faith rather than fear. Hello, nandiyan pa ba kayo? May magandang example dito Mababasa natin yan sa Mark 10:17-23. Kilala niyo yung mayaman na binatilyo? Ruler? Di ba? Kung babasahin niyo ito, Mark 10:17-23, naaluhod. Lumapit kay Lord, Lord, I need you, Lord. Mayaman yun Pero lumapit kay Lord Jesus Christ, naaluhod. Lord, paano ba ako isilang sa kaharian mo? Nasama ng Panginoon, you should love the Lord with all your heart, mind, soul. Iwanan mo yung mga ganitong makasalan, adultery, fornication, etc., etc. Ang sabi ng binatilyong mayaman, Lord, ginawa ko na yan. Aba, na-in-love si Lord. Na-in-love siya. Grabe. Yung tao gusto talaga, maging born again, gusto niya talaga isa sa kaharian nun. Next challenge, anong sabi ng Panginoon? Okay, tulungan mo yung mga nangangailangan. Maging compassionate ka sa needy. Kaya ba nasubukan niyo na bang maging faithful sa giving niyo sa church? Kaya na binibless kayo, Lord. Grabe yung sinabi ni ano kanina. Is it so difficult after being blessed by God na magbigay ka lang matapat kay Lord? Yun ang konteksto na sinabi ni Juday kanina, kung naintindihan nyo. Mabigat pa ba sa inyo? Matapos naghirap si Jesus Christ sa krus para sa atin, mabigat pa ba sa atin na maging faithful tayo? At committed sa giving? Hindi yun, pagka may needs ka, puspo mo na yung giving mo. Pagka namasyal ka, puspo mo na givings mo. At ito yung problema ng rich. Kaya nga, anong sabi ng Bible? Mahirap makapasok mga mayayaman, mapepera, mga mahilig sa pera sa langit. Nabasa niyo ba yun? At sa kingdom nila, ang hirap umasa sa ganyan mga tao. Very unreliable and dependable yan. Kaya nakasimangot yung mayaman, tumalikod, hindi niya kaya iwanan ang world. Hindi niya kaya iwanan yung ino-offer ng world tulad ng nangyayari sa maraming manampalataya. Bet ako masaya naman ako. Bet asawa ko masaya naman. Bet ilan sa mga anak ko masaya naman.
Kahit may ministry sila. Kasi talaga magpupuno lang joy natin. Walang iba kundi si Lord. It's not money. It's not yung magagandang bahay. Hindi yung profession. Kaya the more kapatid na i-postpone mo ang pagpili kay Lord, masasaktan ka lang. Mahihirapan ka lang. Another example ay si Felix, Governor Felix. Mababasa natin yan sa Acts 24:25. Malapit na matapos. But Felix was frightened when Paul started talking to them about doing right, about self-control, about coming judgment. So he said to Paul, that's enough. You may go, but when I have time. But when I have time, I will send for you. Kita nyo? Maraming tao gusto makarinig ng Word of God. Pero pagka may decision making na, magpabaptize ka na, magkaroon ka ng ministry, magkaroon ka ng commitment, hindi kaya. Hindi makakommit. Sige na lang, pagka may time na ako. Kaya observan mo mga tao na ang committed, ang daling pabagsakin ni Satan yan. Ang daling iwanan ang church, ang daling umabsent, ang daling bitawan ang ministry. Marami sa kanila, katulad ni Felix, marami ngayon yan. They have lot of excuses. Busy pa ako, may pag-aaral. Pero marami naman mga young people na busy sa pag-aaral. Yan, maraming example dito. Judy May, Judea Marie, graduating sila. Si Christine Onopia. Bakit may ministry naman sa church? Nag-aaral din naman sila at graduating sila next year. Kakatapos naman. Si Christine, ang bigat ng problema yan sa family. Samantala kayo, buong pamilya niyo, nandiyan tatay niyo, diyan ang anak niyo, ba't hindi kayo makapag-commit kay Lord? Si si Judy May, walang parents yan. Next year, engineer na yan, civil engineer. The first civil engineer sa church. So bakit sila kapatid? May ministry. That is because talagang love nila si Lord eh. Pinili si Lord. Samantala kayo, ang pinipili nyo dalawang mundo eh. Kaya hirap kayo. Kaya hindi nyo napipil yung kaligayahan na nararamdaman namin. Sayang. At ang tatay, nanay, dapat motivator kayo eh. Kaya hindi maramdam ng pamilya nyo kasi mismo kayo. Indecisive kayo. Walang commitment. Kaya sila confused. Kapatid, may urgency sa pag-decide. Ang ibang tao, they're still waiting for the best time, best day para make decision. Ang sabi sa 2 Corinthians 6:2 Amplified Bible Version, for he says, at the acceptable time, the time of grace, I listen to you and I help you on the day of salvation. Build now. Kailan day of salvation? Kailan day ng paggawa ng tamang desisyon? Now, hindi bukas. Hindi bukas. Now yan. Kailan mo gusto ka pati mag-decide na bumuting relasyon mag-asawa? Bukas ba? Kailan ka magpapasya tatanggap kay Lord? Bukas ba? Now. Least I listen to you and I help you on the day of salvation. Behold, now is acceptable. Dahil bukas baka hindi na acceptable kay Lord yan. Behold, now is the day of decision. Kaya don't delay. Sa mga bisita, don't delay. Ang kay Lord, pabuti ng pabuti ang buhay. Pagka siya pinili mo, imposibleng hindi. Ramdam ko yan, na-experience ko yan, naramdaman ng asawa ko, at marami sa atin.
Kaya aasahan sila sa church, hindi ka nila bibitinin kasi ang choice nila si Lord, hindi sa gitna. Nakakita silang miracle, nakakita silang provision, nakakita silang promotion, na ramdam silang peace of mind. Kasi alam nila, anytime bumalik si Lord, hindi sila maiiwan. Ikaw ba, sigurado ka ba? Sa Proverbs 27 verse 1, do not boast about tomorrow for you do not know what a day may bring. Sagot mo ba yung bukas? Kaya mo ba i-guarantee yung bukas? Baka nga ikaw bukas hindi ka makaabot. Hebrews 3:7, it is just as the Holy Spirit says, if you hear God's voice today, don't be stubborn. Magmatigas ang ulo. Ako, alam niyo kapatid, ugali ko na yun eh. Pagka tinanggap ko, kinilala ko at napil ko, anak kita, kasi kinikilala mo ako, kaya kong pagsabihan ka. Pero pagka sinabihan kita, naramdaman ko pumalag ka, hindi ka na makakaulit. Palagay ko hindi na kita kakausapin. Kasi pumapalag ka eh. Kapatid, pagkakainausap tayo kay Lord, ang kinakausap ni Lord, rini-rebuke na correct mga anak niya. Pero pagka pinaramdam mo sa kanya, pumapalag ka, lumalayo ka, bigla kang nawawala. I don't think pararamdam uli ni Lord ang love niya sa'yo. Kasi hindi mo siya kinilala bilang tatay. At tandaan nyo, kapatid, pagdating kay Lord, walang pilitan. Ganyan din ako, pag naramdaman ko, kapatid, hindi ko feel na recognize mo akong pastor, hindi kita pipilitin. So bakit kita pakikialaman? Minsan kinausap kita eh. Bigla kang hindi nagsimba. Listen kapatid, magkaintindihan tayo mabuti. Magkapaliwanagan tayo mabuti. Isang magandang example ay si King Agrippa. Mababasa natin yan sa 26-28 ang Book of Acts. Agrippa answered, in brief, you are doing your best to persuade me to become Christian. Hindi nyo ba alam? Hindi nyo ba ramdam? Sinisikap na namin at magtulungan tayo malagay ang bawat isa natin sa ayos. Tulad yung pagkakasal sa katapusan, renewables, desire ko lang, desire ni Lord, malagay tayo sa ayos at baka sakaling makatulong-tulong kasi ginawa ni Lord sa aming mag-asawa yan. Pero ang tanong ko, appreciated ba ng lahat yun? Nakikita nyo ba mahalaga ito sa family nyo? Jeremiah 8:20, the people cry out, the summer is gone, the harvest is over, but we have not been saved. Baka mangyari sa marami yan. Lahat na ng paraan, ginawa ng Pang-Diyos, ginawa ng mga tao na representative ni Lord, tulad ako, pastor sa inyo, ginawa namin lahat, and yet, hindi ka nagpasagip. Meron akong kinausap na tao, sabi ko, magpakatino ka na. Kaya parang walang epekto eh. Kilala niyo ba si Rebecca? Di ba hinanapan ng asawa si Isaac? Pinuntan siya lang, I think, Methuselah ba yun? O servant ni Abraham. Di ba tinanong siya, kasama niyang magulang, o Rebecca, sasama ka ba? Hindi nagtumpik-tumpik si Rebecca, yes, sasama ako, kahit hindi niya pa namimit si Isaac. Anong naging resulta nun? Dahil tama ang desisyon ni Rebecca, lumabas si Jacob, kasi nandun si Esau. Mahalaga ba yun? Yes. Kasi dun lumabas ang 12 na tribo ng Israel. Your right decision today, magkakaroon impact yan sa pamilya mo at maging pamilya. Pero si Pilato, tingnan natin kapatid. Di ba sumisigaw ang tao, si Barabas, palayain nyo.
Kinausap na nga si Pilato ng kanyang asawa, huwag kang gagawa ng maling desisyon, napanaginipan ko yan. Pero anong ginawa ni Pilato? Nagugas lang kamay, ayaw mag-decide. O kayo mag-decide. Ang hirap kapatid pag kami magulang ka nun, o mga anak, magsisimba ba tayo? Pero ang magulang pa nagtatanong. Imbes na, magsimba tayo. Lahat. Walang maiiwan. Dapat ganun ama ng tahanan. At yan ang desisyon makapagliligtas ng pamilya. Tama, Brother Jess? Pero pagka ganun ka, wala. Re-respetuhin ka lang mga anak mo, pamilya mo dahil provider ka. Pero as a spiritual leader, down ka. At yan ang nakakatakot. Kasi anumang paghihirap mo, financial pa sa anak mo, maiiwan din yan. Kahit magtapos pa sila matataas sa posisyon sa mundong ito. Tama ba ako? Kakalungkot, no? May opportunity si Pilato na makagawa tama desisyon. Pero anong nangyari yan? Ayaw mag-decide. Whatever you decide today for Jesus, may epekto yan. It will echo to your eternity. Judas, lungkot, no? Hindi siya naligtas. Hindi siya naligtas ang profession niya. Hindi siya naligtas ng talino niya. Wala eh. Motivated siya ng pera lang. Kayo ba, saan ba motivation niyo? Kaya even sa decision making, kaya ikaw kung motivated ka lang pera, ang decision making mo always inclined sa pagkuha ng pera. Hindi pagbibigay glory kay Lord. And usually, excuse me, madadamot ang ganyan mga tao sa gawain ng Pang-Diyos. Ano ang assurance pagkatama desisyon nyo? Una, Romans 8:28. Pwede ba tumayo tayong lahat? Diyan na tayo magtatapos. At sabay-sabay natin basahin. And we know with great confidence, sabay-sabay tayo, that God, who is deeply concerned about us, causes all things to work together as planned for good for those who love God, to those who are called according to His plan and purpose. Diba sinabi ko sa inyo, aywan ko lang, no? Pero palagay ko naman, lahat tayo nang galing tayo sa pusalian ng karumihan. Pusalian ng kawalang pag-asa. Pusalian, kapatid, ng kaguluhan sa loob ng pamilya. Pero kay Lord, it doesn't matter kung saan ka man nang galing. Basta mahal mo si Lord, may ministry ka, tinanggap mo yung purpose mo, anong pangako ni Lord? Kapatid, hindi ako nagsasalita dahil alam ko lang, nangyari sa buhay ko yan eh. Broken family, umabot ako sa cocaine, aktivista ako. May maganda ba makikita sa buhay ko? Asawa ko rin, kapatid, pangit din ang background ng pamilya niya. Pero ang mag-aayos pala ng problema natin at mag-aayos ang past natin ay pagkamahal natin si Lord at pagka ginawa natin ang purpose natin. Yun lang ang magbubuo sa pamilya natin. Yun lang magbubuo ng relasyon natin sa Kanya. And your past, it doesn't matter. Kaya kayo, kapatid, pagka pinagkatiwalaan kayo ng Lord, pinagkatiwalaan ng church, kahit anong mangyari, wag mo iiwanan yan. At pagka tinutuwid ka ng pasto mo, tinutuwid ka ng kapatiran, tanggapin mo yan. Kasi yun ang mag-aayos ang buhay natin. Huwag niyo paghindian ang purpose mo sa Kingdom of God. Kahit may sacrifice. Kasi anong sinabi dyan? For those who love God and those who are called according to His plan and purpose. God has a purpose for every one of us. Ang tanong, ginagawa mo ba yun?
At pagka ginawa mo, yan lang magbubuo ng buhay mo. I was simple din na past. Mukhang matino lang ako. Dami kong kalokohan. But I thank God. Yung love niya sa akin, yung pagkatawag niya sa akin according to his purpose at ginagampanan ko yung purpose, yun ang nag-read sa akin. Yun ang gumiba sa bad past ko. At alam nyo ba, yung mga taong gumaganap ng purpose nila, kahit gaano kasabay ang past, sila rin yung magbubuo ng maraming buhay. Kaya paghihindaan nyo ba yung ministry nyo? Paghihindaan nyo ba yung calling nyo? Kayo rin ang magbubuo. Una, pamilya nyo ang mabubuo. Then maraming kabataan, maraming tatay. Kaya pala hindi ka makabuo-buo. Hindi mo mabuo-buo pamilya mo. Why? Binalingwala mo ang plan at ang purpose ni Lord sa buhay mo. Kasi mas pinili mo ang world. Mas pinili mo ang pera. Mas pinili mo profession mo. Kaysa being committed to God. And lastly, sa Isaiah 41:10, Contemporary English Version, don't be afraid sa magpipili kay Lord. May fear din ako noon. Sino ba naman taong walang fear? But you must let faith, trust kay Lord, help you overcome yung fear mo. Don't tremble with fear. I am your God. I will make you strong as I protect you with my arm and give your victories. Kapatid, mag-decide ka na. Pikit natin mata natin. Come on. Dapat nga kapatid, sa mga maraming palpak, maraming wounded, broken kapatid, nagmamadali tayo lumapit dito sa harapan eh. Come on. Come on. Come on. Bring someone with you. Sama-sama kayo.